Lumabas si Charmaine mula sa kusina at sinalubong ang matanda na pababa ng hagdan. Magandang umaga po, Don Ramon. Handa na pong almusal ninyo. Charmaine, anak. Maganda umaga rin sa'yo. Bati ni Don Ramon na nakangiti habang dahan-dahang umuupo sa dining chair. Amoy pa lang na sinangag. Gising na agad ako. Tama-tama po, mainit pa. Sagot ni Charmaine habang nilalagay ang pagkain sa harap nito. Habang nagsisimulang kumain si Don Ramon, nagbukas ito ng usapan. Kamusta naman ang tulog mo kagabi, iha? Mabuti naman po. Medyo napuyat lang kasi nagdinis pa ako sa kwarto ninyo kagabi. Sagot niya habang nilalagyan ng tubig ang baso ni Don Ramon. Hay nako, sabi ko na nga ba. Lagi kang overtime sa gawaing bahay. Minsan matulog ka rin, ha? Sabi na matanda sabay ngiti. Hindi mo kailangan pagurin ang sarili mo. Bata ka pa. Tama na po yun, Don Ramon. Mas gusto kong nauuna ako sa gawain. Sagot niya, nakangiti. Umiling si Don Ramon. Masyado kang masipag. Alam mo, Charmaine, tumigil ito sandali habang umunguya ng tuyo. Kung lahat ng babae katulad mo, siguradong mapalad ang mga lalaki. Natawa si Charmaine. Naku, kayo po talaga. Puro biro. Hindi ako nagbibiro, iha. Sagot ni Don Ramon na seryoso na ngayon ang tono. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, dapat ikaw na lang ang ipapakasal ko sa apo ko si Miguel. Biglang napahinto si Charmaine sa ginagawa. Aha? Ano po yun? Tanong niya, medyo natatawa pero halatang nabigla. Ikaw. Sagot ni Don Ramon na may ngiti sa lapi. Ikaw ang gusto kong maging asawa ni Miguel. Mabait ka, maganda, responsable, at higit sa lahat, may puso. Hindi lang pera ang batayan ng pagmamahal, Charmaine. Umiling si Charmaine, pilit na tinatawanan ang sinabi ng matanda. Nako, Don Ramon, kayo po talaga. Kung ano-ano na namang naiisip ninyo. Si Miguel po, malamang hindi nga ako kilala Di ipakilala ko kayo. Sagot ni Don Ramon sabay tawa. Sigurado ako magugustuhan ka nun. Alam mo bang ikaw ang tipo ng babae na gusto ng apo ko? Hindi maarte, simple lang, pero maganda. Hay nako, Don Ramon. Natatawang sagot ni Charmaine. Sinasabi niyo lang yan kasi mabait kayo sa akin. Hindi, totoo yun. Sagot ni Don Ramon na may halong biro pa rin sa boses. At saka, gusto kong bago ako mawala sa mundong to, makita kong may lalaki magmamahal sa'yo ng totoo. Biglang natahimik si Charmaine, nawala ang ngiti sa labi niya, pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil parang may kung anong tumama sa puso niya. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, Don Ramon, sabi niya ng marahan. Malakas pa kayo, at saka hindi naman ako yung tipo ng babaeng mamahalin ng kagaya ni Miguel. Bakit naman hindi? Tanong na matanda, tila nagtataka. Wala sa estado yan, iha. Nasa puso yan. Hindi na nakasagot si Charmaine. Sa halip, ngumiti na lang siya at inibang usapan. Sige po, kakainin niyo pa po ba tong prutas? Ay, oo. Pakikuha nga ng mangga. Paborito ko yan. Tumayo siya at kinuha ang hinihinging prutas. Habang hinihiwa niya ito, ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil binanggit ni Don Ramon si Miguel. At oo, matagal na niyang kilala ang pangalan na iyon. Si Miguel Tan, ang apo ng taong nagpalaki sa kanya. Ang lalaking ilang beses na niyang nasilayan sa malalayong family gatherings, pero ni minsan hindi pa sila nagkausap. Laging abala, laging nakasuot ng mamahaling suit at laging napapaligiran ng mga taong nasa mataas na estado. At siya, yaya lang ni Don Ramon. Pagbalik niya sa mesa, maingat niyang inilapag ang mangga sa harap ni Don Ramon. Ayan po,
Paborito nyo. Salamat, Iha. Sagot na matanda sabay ngiti. Tandaan mo, Charmaine. Hindi ko yung sinabi bilang biro. Pag-isipan mo lang, ha? Ngumiti siya. Pilit na tinatago ang kaba. Opo, Don Ramon. Pag-iisipan ko. Pagkatapos kumain ni Don Ramon, tinulungan niya itong bumalik sa sala at saka siya bumalik sa kusina para magligpit. Tahimik lang siya habang hinuhugasan ang mga plato, pero sa isip niya, paulit-ulit ang tinig ni Don Ramon. Gusto kong ikaw ang mapangasawa ni Miguel. Habang umaagos ang tubig sa gripo at bumubula ang sabon sa mga kamay niya, napatingin siya sa labas ng pintana. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat, ngunit sa loob niya, may kakaibang init na nagsisimulang maramdaman. Hindi niya alam kung dapat pa siyang matuwa o kabahan, pero isa lang ang sigurado. Simula ngayong umaga, hindi na magiging pareho ang pakiramdam niya sa tuwing maririnig niya ang pangalang Miguel Tan. Lumipas ang mga araw na pareho lang ang takbo ng buhay ni Charmaine. Gising ng maaga, luto ng almusal, asikaso kay Don Ramon, linis dito, linis doon. Paulit-ulit lang, pero hindi siya nagrereklamo. Sanay na siya. Bukod pa doon, masaya siya sa ganitong buhay. Charmaine! Tulungan mo nga ako dito sa sala? Sigaw ni Lysel mula sa kabilang kwarto. Oo, wait lang. Sagot niya habang tinatapos ayusin ang mesa ni Don Ramon. Kanina pa silang abala sa bahay. Walis dito, punas doon, ayos ang kortina, plansya ng tablecloth. Hindi dahil ordinaryong araw lang ito, kundi dahil ngayong gabi, maghahapunan sa mansyon ang buong pamilyang Tan. Matagal nang hindi nangyayari yun. Lahat kasi ng pamilya ay may kanya-kanyang negosyo, kanya-kanyang buhay, kaya bihira silang magkasama. At tuwing nakikita-kita, siguradong grande. Ang dami nating gagawin, no? Sabi ni Lysel habang pinupunasan ang malaking salamin sa dingding. Buti na lang maaga tayong nagising. Wala tayong choice. Natatawang sagot ni Charmaine habang nag-aayos sa mga bulaklak sa gitna ng mesa. Tsaka minsan lang naman to. Gusto ni Don Ramon na maayos lahat. Alam mo naman yung mga anak niya, gusto laging perfect pag family gathering. Tumango si Lysel. Tsaka may chismis akong narinig. Sabay lapit ito kay Charmaine. Pabulong na nagsalita. Darating daw si Miguel. Biglang napahinto si Charmaine. Ha? Si Miguel? Oo! Sabay ngiti ni Lysel. Pumalik na raw galing Singapore kahapon. Aba, baka mamaya nandito rin yon. Hindi alam ni Charmaine kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya maintindihan kung excitement pa yon o kaba. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya kahit mainit sa kusina. Oh, bakit parang namumula ka? Tanong ni Lysel habang nakangisi. Uy, wag mong sabihing crush mo yung Miguel na yan, ha? Ha? Ano ka ba, Lysel? Agad na depensa ni Charmaine sabay irap. Hindi wala ko sinabi. Desk, halata sa mukha mo, oh. Pangaasar pa ni Lysel. Tsaka, wala namang masama kung magagusto ka sa kanya, no? Gwapo kaya yun. Tsaka mabait pa. Wala ka talagang preno sa bibig, no? Natatawang sagot ni Charmaine. Ayusin mo na nga yung salamin bago tayo mapagalitan. Habang abala silang lahat, maririnig ang mga nagkakaingay na katulong sa labas. May nag-aayos ng garden lights, may naglalagay ng mga plato at baso, at may mga nag-aayos sa kusina para sa mga lulutuin. Si Charmaine, tulad ng nakasanayan, siya ang in charge sa mga espesyal na ulam ni Don Ramon, kalderetang baka, lumpiang Shanghai, at paborito nitong ginataang hipon. Nang matapos na ang lahat ng preparasyon, lumapit siya kay Don Ramon na nasa veranda at nagkakape. Don Ramon, ready na po ang lahat. Baka gusto niyo pong magpahinga muna habang hinihintay natin ng pamilya niyo, sabi niya na mahinahon.
Mabuti naman. Sagot na matanda sabay ngiti. Salamat, Charmaine. Ang sipag mo talaga. Gaya ng dati. Alam mo, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko pag ganitong okasyon. Hindi ako mapakali pag wala ka. Ngumiti lang siya. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Alam ko, Iha. Sagot ni Don Ramon. At mamaya, siguradong matutuwa ka. Kasi darating si Miguel. Halos mabulunan si Charmaine sa narinig. Ha? Sigurado po ba kayo? Oo, tumawag din kanina umaga. Sinabi kong umuwi siya dahil gusto ko siya makasama ngayong gabi. Abay, ilang buwan din akong di nakikita ng batang yun. Ngumiti si Charmaine. Pilit na itinatago ang kilig. Mabuti naman po kung ganon. Bakit parang nangingiti ka? Biro ni Don Ramon. May tinatago ka bang sikreto sa akin, Charmaine? Naku, wala po. Mabilis niyang sagot sabay tawa. Excited lang po siguro ako kasi matagal na rin po since huling nagkita kay ni Miguel. Tumawa si Don Ramon. Ayaw umamin. Siya, sige. Mamaya, tignan natin kung paano ka tatakbo pag dumating ang apo ko. Don Ramon naman. Natatawang sagot ni Charmaine sabay kamot sa ulo. Pagsapit ng hapon, nagsimula na sila mag-ayos ng sarili. Lahat ng kasambahay ay nakasuot ng puting blusa at itim na slacks. Simpleng uniforme, pero maayos tignan. Si Charmaine naman inayos ang buhok at nilagyan ng kaunting lip tint. Hindi naman sobra, pero sapat para hindi siya mukhang pagod. Ang ganda mo, Besh! Sabi ni Lysel habang pinagmamasdan siya. Siguradong pag nakita ka ni Miguel, mapapatingin yon. Ano ka ba, Lysel? Bulong niya, medyo naiilang. Baka isipin ni Don Ramon, nagpapaganda ako para sa apo niya. Di ba tama naman? Sagot ni Lysel, sabay tawa. Baka may plano ang tadhana, ha? Umiling na lang si Charmaine, pero hindi na niya napigilan ang mapanginting reaksyon. Sa isip niya, hindi naman masamang umasa kahit konti, hindi pa? Nang tumunog ang orasan at mag-alas 6 ng gabi, narinig nila ang ingay ng mga sasakyang huminto sa labas. Agad nagkagulo ang mga kasambahay, kanya-kanyang pwesto. Si Charmaine ay pumunta sa dining area, dala ang mga trays ng pagkain. Dumating na sila! Sigaw ng isa sa mga katulong. Bumukas ang malaking pinto at isa-isang pumasok ang pamilyang Tan. Ang mga anak ni Don Ramon, ang mga apo at ilang kamag-anak. Mainit ang bati ng lahat. Halatang sabik na muli silang magkita-kita. Papa! Ang tagal natin di nakita! Sabi ng panganay na anak ni Don Ramon habang niyayakap ito. Alam mo naman ang mga bata, lagi kayong busy sa trabaho. Biro na matanda habang nakangiti. Si Charmaine naman ay nasa gilid lang, tahimik na nagmamasid habang isa-isang pinagsisilbihan ang mga dumating. Habang tinitignan niya ang masayang pamilya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang init sa dibdib. Hindi selos, kundi saya. Parang bahagi na rin siya ng pamilyang ito, kahit alam niyang hindi siya tunay na miyembro. Ngunit habang nag-aabot siya ng pagkain, hindi niya maiwasang mapatingin sa pinto. Baka sakaling dumating si Miguel, pero hanggang sa makumpleto ang mesa, wala pa rin siya. Napabuntong hininga siya ng mahina. Siguro, hindi talaga siya darating. Nagsimula na silang kumain, masaya ang kwentuhan, tawanan dito, tawanan doon. Charmaine, Iha! Tawag ni Don Ramon. Pahingi nga ako ng isa pang kutsara ng ginataang hipon. Opo, Don Ramon. Sagot niya sabay abot ng hinihingi nito. Habang abala sa paglalakad sa paligid ng mesa, maririnig ang mga halakhak at usapan ng pamilya. Tahimik lang si Charmaine, nakikinig lang sa kanila, hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Sabay-sabay silang napalingon. Pumasok ang isang lalaking suot ang itim na suit, halatang galing sa trabaho. Medyo nakalaylay pa ang kurbata at may bitbit pang laptop bag.
Miguel! Sigaw ni Don Ramon, halatang tuwang-tuwa. Akala ko di ka na darating. Sorry po, Lolo. Sagot ni Miguel habang naglalakad papasok. Nalate po sa meeting. Pero syempre, hindi ko po pwedeng palampasin to. Tahimik lang si Charmaine. Parang biglang bumagal ang paligid habang papalapit si Miguel. Lalo niya napansin kung gaano ito kaayos. Maamong mukha, matangkad, at may presensyang hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala. Nang makaupo na si Miguel sa tabi ni Don Ramon, nilapitan siya ni Charmaine dala ang plato. Sir, eto po yung plato nyo. Salamat. Sagot ni Miguel habang inaabot ito. At doon nagtama ang kanilang mga kamay. Mainit ang balat ni Miguel, malamig naman ang kamay ni Charmaine. Parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Napatingin si Miguel kay Charmaine, diretso sa mga mata niya. Saglit lang pero sapat para magpatigil sa tibok ng puso ni Charmaine. Oh, Charmaine, ayos ka lang? Tanong ni Lysel na nasa likuran niya. Agad siyang umiwas ng tingin, halos mabitawan ang tray. Oo, okay lang ako. Sagot niya, halatang nagmamadaling umalis sa tabi ni Miguel. Tahimik lang si Miguel, pero hindi nawala ang bahagyang ngiti sa labi nito habang tinitignan ang papalayong likod ni Charmaine. At doon nagtapos ang hapunan para kay Charmaine. Puno ng kaba at isang sulyap na hindi niya inaasahang magpapatibok muli ng puso niya. Kakapasok lang ni Charmaine sa kusina nang marinig niya ang malakas na tinig ni Don Ramon mula sa dining area. Charmaine! Iha! Halika nga sandali! Napalingon siya agad, medyo nagulat. Opo, Don Ramon, sagot niya habang mabilis sa hinuhubad ang suot na apron. Nagmadali siyang lumapit. Iniisip kung baka may nakalimutan itong ipagawa. Pagdating niya sa tabi na matanda, ngumiti ito sa kanya nang may kakaibang kislap sa mata. Yung ngiting para may binabalak. Ano po yun, Don Ramon? May kailangan pa po ba kayo? Tanong niya. Mahinahon pero medyo kinakabahan. Ngumiti lang si Don Ramon sabay tingin sa kanan kung saan nakaupo si Miguel na kasalukuyang umiinom ng tubig habang nakikinig sa usapan ng mga tiyuhin niya. Wala naman, Iha. Sagot ni Don Ramon. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng narito na gusto kong maging asawa ng apo kong si Miguel, si Charmaine. Biglang umubo si Miguel at naibuga ang iniinom na tubig. Halos mabilaukan. Lolo! Halos mapasigaw ito habang napapatingin sa matanda. Ano pong sinabi niyo? Lahat ng nasa mesa ay natahimik. Lahat ng mga mata mula sa mga anak ni Don Ramon, mga apo, hanggang sa mga katulong sa gilid. Sabay-sabay na napatingin kina Charmaine at Miguel. Si Charmaine naman ay parang natulala. Nanigas ang katawan habang unti-unting namumula ang mukha niya mula pisngi hanggang leeg. Don Ramon, halos pabulong niyang sabi. Bakit niyo po sinabi yun? Tumingin si Don Ramon sa kanya. Kalmado lang. Bakit hindi? Totoo naman ha. Matagal ko nang sinasabi yan kay Charmaine. Gusto kong siya ang mapangasawa ni Miguel. Wala nang masihigit pa sa kanya. Mabait, masipag, maalalahanin, at maganda pa. Natahimik ang buong mesa. Ilang segundo lang pero parang napakatagal. Ay, grabe! Bulong ni Lysel sa kapwa katulong habang pilit tinatago ang ngisi. Totoo pala yung biro noon ni Don Ramon. Shh! Huwag kang maingay! Sagot ng isa, nakakahiya kay Charmaine. Habang si Charmaine naman gusto na maglaho sa kinatatayuan niya. Ramdam niya ang tingin ng lahat. Halong gulat, kilig at chismis. Lolo, baka nagbibiro lang kayo? Sabi ni Miguel, pilit na ngumiti. Hindi ako nagbibiro, Miguel. Sagot na matanda, sabay hampas sa mesa, pero hindi galit. Mas parang excited. Seryoso ako.
Gusto kong magkaasawa ka na. Sa edad mong yan, puro trabaho lang ang inaatupag mo. Wala ka man lang pinapakitang nobya. Natawa ang ilan sa mesa pero si Miguel ay napakamot na lang ng ulo. Lolo, hindi kasi ganun kadaling maghanap ng asawa. Eh di wag ka na maghanap. Nandito na si Charmaine, oh. Binibigay ko na sa'yo. Sabat ni Don Ramon sabay turo kay Charmaine na halos gusto nang tumakbo palabas ng bahay. Don Ramon, halos mapahiyaw si Charmaine. Pilit na nakangiti pero halatang naiiyak sa hiya. Wag niyo naman po akong isinasama sa ganyan. Pero bago pa siya makagalaw, nagsalita si Miguel. Fine. Sabi nito habang bahagyang nakangiti. Kung gusto talaga ni Lolo, sige, papayag ako. Biglang nagsabayan ang mga reaksyon sa paligid. May napasinghap, may napahawak sa dibdib, may napamura pa na mahina. Ay grabe, totoo ba yun? Bulong ng isa sa mga katulong. Si Miguel Tan? Papayag na agad? Baka naman joke lang. Si Don Ramon naman ay napahalakhak na malakas. Ayan! Narinig niyo yan! Lahat kayo! Sa wakas, pumayag ng apo ko! Lolo, Sabat ni Miguel, pilit na nakangiti. hindi ko naman sinabing, aba sinabi mo na! Naninig namin lahat! Natatawang sagot ng matanda. Charmaine, iha, anong masasabi mo? Para nanlamig ang buong katawan ni Charmaine. Hindi niya alam kung matatawa, mahihiya o iiyak. Nakatingin sa kanya ang buong pamilya. Ang mga katulong at si Miguel na nakangiti lang pero may halong amusement sa mukha. Wala po akong masabi, Don Ramon. Pautal-utal niya sagot. Hindi po ako bagay sa apo niyo. Bagay na bagay! Balik ni Don Ramon, halatang aliw na aliw. Si Miguel nga, ngumiti pa oh! Ngayon lang yan ngumiti ng ganyan sa harapan namin. Lalong namula si Charmaine. Naramdaman niyang parang umiinit na ang tenga niya. Lolo, baka pwede sa ibang araw natin pag-usapan to. Sabi ni Miguel, halatang nagpipigil ng tawa. Nahihiya na si Charmaine. Wala yan! Sabi ni Don Ramon sabay tawa ulit. Masasanay din yan. Basta, gusto ko, kayong dalawa ang magkatuluyan. At gusto ko, magkaapo na ako. Lolo! Sabay-sabay na sigaw ng mga anak nito habang si Miguel ay halos mabulunan sa tawa. Si Charmaine naman ay napakapit na sa bibig niya. Pilit tinatahan ang sarili. Diyos ko! Anong nangyayari? Nang matapos ang eksena, tahimik siyang umatras papunta sa kusina. Pero bago pa siya makapasok, narinig niya pa ang mahinang tawanan sa loob. Charmaine! Sigaw pa ni Don Ramon bago siya tuluyang makaalis. Isipin mo yung sinabi ko, ha? Baka bukas, may date na kayo ng apo ko. Hindi na siya lumingon. Diretso lang siya hanggang sa makarating sa silid niya sa itaas. Pagkapasok, isinara niya agad ang pinto. Sumampa sa kama at sinubsob ang mukha sa unan. Ow! Sigaw niya ng mahina pero puno ng inis at hiya. Ano ba yun? Bakit niya sinabi yun sa harap ng lahat? Diyos ko naman! Pinalot niya ang sarili sa kumot at parang gusto na lang niyang magtago habang buhay. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mahihiya, bulong niya sa sarili habang pinipisil ang muka. Sinabi niya talaga sa harap ng lahat. Tapos si Miguel pa, umoo. Napatingin siya sa kisame. Sa isip niya, naalala niya ang ngiti ni Miguel kanina. Yung tipong hindi niya alam kung biro ba o totoo. Bakit siya pumayag? Bakit parang ang kalma niya lang? Habang paulit-ulit niya yung iniisip, napapailing siya. Hay nako Charmaine, baka naman nadala lang yun sa hiya ni lolo niya. Huwag ka nga assuming. Pero kahit anong pilit niyang kalmahin na sarili, hindi niya maiwas sa mapangiti ng bahagya.
Pero, ang gwapo pa rin niya kanina. Mahinang sabi niya bago muling tinakpan ng unan ang mukha. Tila kumakalma na sana ang dibdib niya nang biglang narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Napabalikwas siya ng upo. Sino yan? Tanong niya, medyo kinakabahan. Si Lizel to, sagot mula sa labas. Besh, okay ka lang ba dyan? Binuksan niya ang pinto at pinapasok si Lizel na halatang tawang-tawa pa. Grabe, Charmaine! Akala ko mapapatay ako sa kakapigil ng tawa kanina. Sabi ni Lizel habang pinupunasan ang luha sa kakatawa. Si Don naman talaga. Walang preno. Hindi nakakatawa. Sabi ni Charmaine sabay patok dito ng unan. Halos matunaw ako sa hiya. Lahat ng tao nakatingin sa akin. Oo nga. Pero Besh, aminin mo na sinabi ni Miguel na oo. Kinilig ka, no? Ha? Hindi ah. Mabilis ang sagot pero halatang nagsisinungaling. Desk, halata sa mukha mo. Grabe yung titig ni Miguel sa'yo. Parang may ibig sabihin. Tapos, umoo pa siya. Hindi yun totoo. Sigaw ni Charmaine pero natatawa na rin. Siguro napilitan lang siya dahil andun ang pamilya niya. Hay, ewan ko sa'yo. Sagot ni Lizel sabay kindat. Pero kung ako sa'yo, Charmaine, maghanda ka. Baka bukas, totohanin na ni Don Ramon yung sinabi niya. Natigilan si Charmaine. Totoo nga kaya yun? Habang nakahiga siya ulit at nakatingin sa kisame, naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung hiya, kaba o kilig, pero isang bagay ang sigurado. Simula ngayong gabi, magbabago na ang mundo ni Charmaine. At sa isip niya, ang tanging nasa isip lang niya ay, paano ko haharapin si Miguel bukas? Akala ni Charmaine tapos na ang kalbaryo niya, pero nagkamali siya. Isang buwan matapos ang nakakahiya pero nakakakilig na pahayag ni Don Ramon, heto na siya ngayon, nakasakay sa sasakyan ni Miguel, dala ang 2 maleta at papunta sa mansyon ng pamilya nito. Wala pa rin siyang gana. Ilang beses na niyang tinangkang tumanggi pero sa huli wala rin siyang nagawa. Ayaw niya magmukhang bastos sa harap ni Don Ramon. Lalo at ito pa ang nag-utos na doon na siya tumira para daw mas madali silang magkakilala ni Miguel. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa labas ang bintana. Paminsan-minsan ninanakawan niya ng tingin si Miguel. Ang lalaking halos hindi nagsasalita buong biyahe. Gwapo? Oo. Malinis tignan, halatang mayaman. Pero may kung anong cold aura sa kanya. Parang wala kang pwedeng lapitan na emosyon. Napakatahimik mo naman, bulong niya sa sarili pero siniguradong hindi maririnig ng lalaki. Ilang minuto pa ng katahimikan at inantok na siya sa lamig ng aircon at sa banayad na andar ng kotse. Nakapikit na siya, tulog na tulog, hanggang sa maramdaman niyang may bahagyang alog. Charmaine, Malamig pero mahinang tawag ni Miguel. nandito na tayo. Pagdilat niya ng mata, nanlaki ito. Sa labas ng bintana ay isang napakalaking bahay na parang galing sa magazine. Malawak ang harapan, may fountain sa gitna ng driveway at puro marble ang hagdanan. Hindi siya agad nakagalaw. Nang lingunin niya si Miguel, wala na ito. Iniwan na ako? Paglingon niya, bumukas ang pinto ng kotse sa kabilang side. Si Miguel, nasa may pinto na ng mansyon, abala sa pagsagot sa tawag sa phone. Hindi man lang siya tinignan. Wow naman, ang bait talaga. Bulong ni Charmaine, bahagyang napairap bago binuksan ang sariling pinto. Kinuha niya ang mga gamit niya, sabay pasok sa loob ng bahay. At doon siya tuluyang napatigil. Grabe, napamulagat siya. Parang hotel.
Marble ang sahig, may chandelier sa gitna at puro mamahaling mebles sa paligid. Para siyang turista na ngayon lang nakapasok sa ganitong klaseng bahay. Dahil sa sobrang gulat at tuwa, kinuha niya agad ang cellphone niya at nag-selfie. 1, 2, 3 hanggang sa marinig niya ang mahinang tesk mula sa likod. Napalingon siya. Si Miguel nakatayo sa may hagdanan, nakataas ang kilay. Wow, selfie agad? Malamig na sabi nito. Baka gusto mo na rin mag-vlog. Namula ang pisngi ni Charmaine. Kasi ang ganda dito eh. Sayang naman kung hindi mapicturan. Hindi yan tourist spot. Sabay talikod ni Miguel at nagsimulang umakyat. Halika, ipapakita ko sa iyong kwarto mo. Tahimik lang siyang sumunod, parang batang napagalitan. Pero sa loob-loob niya, gusto niya sabunutan ang sarili niya. Charmaine, bakit ka ba nag-selfie? Pagdating nila sa second floor, huminto si Miguel sa tapat ng dalawang magkatabing pinto. Ito ang kwarto mo. Sabi niya habang nakaturo sa kanan. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa mga katulong. Huwag mong istorbohin ang mga tao dito. Ay, opo, salamat po. Pero bago pa siya makapagtanong, pumasok na agad si Miguel sa kabilang kwarto. Naiwan siyang tulala sa hallway. Wow, ang bait talaga. Promise, bulong niya habang pinipigilan ang sarili na hindi mapailing. Pagpasok niya sa silid niya, halos mapanganga siya. Ang laki! May sariling banyo, malaking aparador at isang kama na parang pwede siyang gumulong ng 3 beses nang hindi nahuhulog. Napahiga siya at napangiti. Okay na rin. Kahit suplado siya, at least maganda ang kwarto. Pagkatapos magmuni-muni, inumpisahan na niyang ayusin ang gamit. Maingat niyang nilagay ang mga damit sa aparador, inayos ang mga toiletries sa banyo at nagbihis para mananghalian. Pagbaba niya, naamoy agad niya ang masarap na ulam. Pagdating sa kusina, halos mapaatras siya sa dami ng nakahain. Sinigang, adobo, bistek, prutas at dessert. Para bang fiesta. Ang dami naman, mahinang sabi niya habang hindi alam kung saan uupo. Charmaine, dito ka, sabi ng isa sa mga kasambahay habang nakangiti. Nagpasalamat siya at umupo. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Tahimik lang itong umupo sa tapat niya. Walang nagsalita, tanging tunog ng kubyertos at plato ang naririnig. Okay, awkward. Matapos ang ilang minuto, tinapos si Charmaine ang pagkain niya. Tumayo siya at nagpresenta. Ako na po magliligpit ng mesa. Pero agad siyang pinigilan ng isa sa mga katulong. Ay, naku Ma'am Charmaine, kami na po yan. Maupo na lang po kayo. Ma'am? Halos mapasigaw siya. Naku, huwag yun naman akong tawaging ma'am. Katulong din ako dati sa kabilang bahay. Ngumiti lang ang mga ito pero hindi pa ni siya pinayagan tumulong. Kaya wala na siya nagawa kundi umalis na lang. Buong hapon, naglibot-libot siya sa loob ng mansyon. Sobra talagang lawak. May mini library, veranda, gym at kahit garden na punong-puno ng bulaklak. Habang naglalakad, napadaan siya sa garahe. Napansin niyang wala na ang kotse ni Miguel. Umalis na pala. Siguro may pasok. Napangiti siya ng bahagya. Hindi niya alam kung dahil gumaan ang loob niya nang wala ito o dahil curious siya kung saan ito pupunta. Pagbalik niya sa loob, nakita niya ang mga katulong na abala sa paghahanda ng merienda. Uy, Charmaine! Tawag ni Lysel, isa sa mga bago niyang kasamahan. Ang ganda ng kwarto mo ah! Doon ka na pala titira? Oo sagot niya habang humihigop ng juice. Sabi ni Don Ramon, para daw mas makilala ko si Miguel. Napangisi ang mga kasambahay. Ay nako, baka yan ay simula na love story yung dalawa. Ano ka ba? Hindi naman ganun. Natatawang tanong ni Charmaine.
Hindi nga kami nag-uusap eh. Di simulan mo nang kausapin. Sabat ng isa. Malay mo, mabait lang pala pag nakilala mo. Ngumiti si Charmaine, sabay tingin sa bintana kung saan tanaw ang driveway. Baka nga. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ganun kadali. Dahil sa ngayon, ang pagitan nila ni Miguel ay parang dalawang mundo na hindi nagtatagpo. Siya, simple at palabiro. Ito, seryoso at tahimik. At kahit ayaw niyang aminin, may kung anong excitement sa dibdib niya tuwing naiisip niya na simula ngayong araw, magkasama na sila sa iisang bubong. Tahimik ang buong bahay na sumapit ang gabi. Katatapos lang maghapunan ni na Charmaine kasama ang mga katulong. Si Miguel, wala. Sabi ng isa sa mga kasambahay, baka daw late na umuwi kasi may meeting pa sa kumpanya. Pero kahit ganoon, hindi mapigilan ni Charmaine ang mapatingin sa orasan bawat 5 minuto. Bakit ba ako nag-aalala? Hindi ko naman siya kaklose Bulong niya sa isip habang nag-aayos ng mga damit sa aparador. Bandang 9:00, nakaramdam siya ng antok kaya nagpa siyang maligo muna bago matulog. Kinuha niya ang tuwalya, nagsuot ng simpleng pajama at naglakad papuntang banyo. Habang nag-aayos ng buhok sa salamin, hindi niya mapigilang mapangiti. Charmaine, nandito ka na talaga sa mansyon. Ang laki ng kwarto mo, may aircon, may hot shower pa. Grabe, ibang level na to. Natawa siya sa sarili habang inaayos ang buhok. Paglabas niya ng banyo, tahimik pa rin sa paligid. Pero napahinto siya na makaninig na mahinang kaluskos sa hallway. Dahan-dahan siyang lumapit, bit-bit ang tuwalya at sumilip sa pintuan. Si Miguel. Kakapasok lang nito galing sa labas. Suot pa ang office suit niya. Medyo basa ang buhok, siguro dahil sa ulan. Hawak nito ang cellphone habang naglalakad papunta sa kwarto nito. Ang pogi talaga kahit basa. Mahinang bulong ni Charmaine na agad niyang pinagsisihan na mapagtantong baka marinig siya. Pero bago pa siya makabalik sa loob, napatigil si Miguel at lumingon. Nagtagpo ang mga mata nila. Parang tumigil ang oras. Napalunok siya. Kakauwi mo lang pala? Simpleng tugon ni Miguel, walang emosyon. Tulog na dapat ako Kaso narinig kong may pumasok. Akala ko magnanakaw. Magnanakaw? Sa ganitong bahay? Bahagya siyang tinaasan ng kiling nito. Hindi ako magnanakaw. Ako ang may-ari ng kalahati niyan. Alam ko naman yun. Mabilis ang sagot. Medyo naiilang. Joke lang yun. Grabe, seryoso mo agad? Hindi ito sumagot. Sa halip, dumiretso lang sa kwarto nito at bago pumasok, lumingon pa sandali. Huwag mong kalimutang ilak ang pinto mo. May mga security guard pero mas mabuti na yung sigurado. Oo, sige. Sagot niya habang nakatingin pa rin sa likod nito. Nang maisara na ni Miguel ang pinto, napahawak siya sa dibdib niya. Grabe, Charmaine. Kalma ka. Boses lang yun. Pero, bakit parang kinuryente puso mo? Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Pero kahit anong pilit niya, hindi mawala sa isip niya ang tingin ni Miguel. Malamig pero may lalim. Kinabukasan, maaga pa lang gising na si Charmaine. Nasanay siyang gumising ng 6:00, kaya kahit na may mga kasambahay na gagawa ng trabaho, bumaba pa rin siya para tumulong. Pagdating niya sa kusina, nagulat siya na makita si Miguel na umiinom ng kape. Naka-white shirt lang ito at sweatpants. Medyo disheveled ang buhok pero grabe pa rin sa karisma. Good morning. Bati niya sabay pilit ng ngiti. Tumangulang ito. Morning. Tahimik. Kinuha ni Charmaine ang tinapay sa mesa at sinubukang maging kalmado. Ang aga mo May pasok ka ulit? May meeting sa Makati. Ganun ba?
Buti di ka pa late. Hindi sumagot si Miguel. Kalmado lang itong humigop ng kape habang nagbabasa sa phone. Tahimik ulit. Ang sarap siguro ng kape mo, ano? Pilit na sabi ni Charmaine. Sinusubukan punan ang katahimikan. Black to. Walang asukal. Hindi mo magugustuhan. Bakit naman walang asukal? Nagtatakang tanong niya. Di, mapait. Ngumiti si Miguel ng kaunti. Halos hindi halata. Sanay na ako sa mapait. Napangiti si Charmaine kahit hindi niya alam kung biro ba yun o totoo. Ako, gusto ko yung may tamis para may balance. Hindi na ito nagsalita pero napansin ni Charmaine na para may bahagyang ngiti sa labi nito bago uminom ulit ng kape. Pagtapos ng almusal, nagpaalam na si Miguel. May driver dyan. Kung gusto mo lumabas o mamalengke. Ay, hindi na. Dito lang ako. Baka sabihin mo lakwatsera ako. Tumingin ito sa kanya saglit, diretso sa mata niya. Hindi kita sinasalmonan. Akala ko lang. Ngumiti siya, pilit na hindi ma-conscious. Just do what you want. Pero huwag kang mawawala sa bahay. Okay? Opo, boss. Biro niya sabay salute. Ngumuso ito ng kaunti, parang pinipigil ang matawa, pero agad ding bumalik sa seryoso nitong muka. Huwag mo kong tawagin, boss. Ano tawag ko sa'yo? Miguel. Natigilan siya. Miguel lang? Mas maiksi, di ba? Nang marinig yon, para may kumikiliti sa puso ni Charmaine. Sige, Miguel. Mahinang sabi niya, sabay iwas ang tingin dahil namumula na ang pisngi niya. Bago tuluyan lumabas si Miguel, nagsalita ito ulit. Charmaine? Tawag nito. Napalingon siya. Bakit? Tigilan mo na yung pag-selfie sa hallway. Nakikita kita sa CCTV kagabi. Ha? Halos mapasigaw siya. Nakita mo yun? Ngumisi ito ng bahagya bago sumakay ng kotse. Next time, sa garden ka magpicture. Mas maganda lighting doon. At tuluyan na itong umalis. Naiwan si Charmaine na hawak ang pisngi. Hindi malaman kung matatawa o matutunaw sa hiya. Diyos ko, kahit pala malamig tong taon to, marunong din mang-asar. Ngunit habang naglalakad pabalik sa kusina, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Kasi kahit pasuplado at tahimik si Miguel, may kung anong kakaiba sa kanya. Yung tipong gusto mong tuklasin kahit alam mong pwedeng masaktan ka sa huli. At sa unang gabi nilang magkasama sa isang bubong, doon niya lang naramdaman na baka nga magsisimula na ang kwento nila. Nagdaan ang halos isang buwan at paulit-ulit lang ang takbo ng buhay ni Charmaine. Ngayong araw ay tanghali na siya nakakain dahil sa kawalan ng gana. Tahimik naman sa dining area ng mansyon maliban sa tunog ng mga kubyertos at mahihinang tawad ng mga kasambahay. Nakaupo si Charmaine sa gitna, kumakain ng sinigang na baboy na siya rin ang nagluto kaninang umaga. Habang umungiya, biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa mesa. Napatingin siya agad sa screen. Don Ramon. Nataranta siya ng bahagya at dali-daling sinagot ang tawag. Hello po, Don Ramon. Masigla niyang bati. Charmaine, iha! Kamusta ka rin sa bahay? Hindi ka ba nila pinapabayaan ng apo ko? Ngumiti siya kahit hindi nakikita ni Don Ramon. Ay, hindi naman po. Maayos naman po sila dito. Si Miguel lang po, di ko masyadong nakikita kasi daw busy sa project. Oo. Nabanggit nga niya. Pinapunta ko kasi siya sa Zamboanga. May kailangan doon sa market research ng kumpanya. Pero dapat pauwi na rin yan ngayon. Namiss mo na siguro apo ko, ano? Naku, hindi naman po. Mabilis yan tanggi. Halatang nagulat. Ibig ko sabihin, syempre po, nakakapanibago lang na wala siya dito. Tumawa si Don Ramon sa kabilang niya. Sige na, iha. Huwag kang masyadong mahihiya.
Basta salamat sa pag-aalaga sa apo ko ha. Tatawag-tawag lang kung may problema. Opo, Don Ramon. Ingat po kayo. Pagkababa ng tawag, ngumiti siya ng bahagya. So, nasa biyahe pala si Miguel. Bulong niya, napahinga siya ng malalim. Akala ko kung ano na. Pagkatapos silang kumain, tinulungan niya ang mga kasambahin magligpit. Pero pilit siyang pinaupo ng mga ito. Ma'am, kami na rin po dito, sabi ng isa. Hindi, ayos lang. Gusto ko lang gumalaw. Nakakapanibago kasi puro upo lang ako nitong mga araw. Sagot ni Charmaine habang pinupunasan ang mesa. Matapos ang tanghalian, nagpasya siyang maglinis sa sala. Pinunasan niya ang mga lamesa, inayos ang mga throw pillow at nilinis ang vase. Sa gitna ng paglilinis, napangiti siya. Parang dati lang, sabi niya sa sarili. Yung ako lang, map at walis lang, masaya na. Hindi niya namalayan ang oras hanggang sa unti-unting dumilim sa labas. Mag-aalas 8 na pala, naisipan niyang magluto ng hapunan. Sige, sinigang ulit. Para kung sakaling dumating si Miguel, may mainit na makakain. Habang kumukulo ang sabaw, napalingon siya nang biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Tumigil siya sa paghalo at napatingin. Si Miguel, nakatayo ito sa may pinto, halatang pagod. May alikabok pa sa polo. Disente pa rin tignan pero kita sa muka ang pangihina. Uy, nandyan ka na pala. Masiglang bati ni Charmaine habang lumalapit. Ang tagal mo nawala ah. Akala namin. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil napansin niyang sobrang putla nito. Miguel, okay ka lang ba? Tumikim lang ito. Pagod lang ako. Pero halatang may kakaiba. Pawis ito kahit malamig ang paligid at medyo nanginginig ang kamay. Hindi lang pagod yan. Sabi ni Charmaine sabay lapit at nilapat ang likod ng kamay sa noo nito. Miguel! Ang init mo! Charmaine. Mahinang protesta nito. Pilit tinatanggal ang kamay niya. Okay lang ako. Wala to. Wala? Parang nag-aapoy ka sa init. Sabi nga sabay hawak ulit sa braso nito. Halika nga, sa taas ka na. Kailangan mong mahiga. Hindi na kailangan. Kaya ko pa. Hindi. Matigas niyang sagot. Baka matumba ka pa dyan. At para bang sinadya ng pagkakataon, muntik na nga matumba si Miguel nang biglang mawala ng balanse. Mabilis siyang nasalo ni Charmaine. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Reklamo niya habang inaakay ito paakyat. Kaya mo pa raw. Oh, muntik ka nang bumagsak oh. Halika na. Tahimik na si Miguel habang paakyat sila ng hagdan. Paminsan-minsan ay napapahinga ito ng malalim at paminsan-minsan naman ay napapatingin kay Charmaine na parang nahihiya. Pagdating sa kwarto nito, binuksan ni Charmaine ang ilaw at itinuro ang kama. Sige na, humiga ka na. Sumunod si Miguel. Mabagal na umupo sa gilid ng kama at saka tuluyang humiga. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko pa. Yeah, right. Sarkastikong tugon ni Charmaine habang inaayos ang kumot nito. Tignan mo nga sarili mo. Parang sinabuyan ng sinigang sa sobrang putla. Napangiwi si Miguel pero hindi na nagsalita. Wait lang. Kukuha ako ng gamot at sabaw. Huwag kang gagalaw dyan. Paglabasin ng kwarto, mabilis siyang bumaba at kinuha ang sabaw na kanina pa niya niluto. Dahan-dahan niya itong inilagay sa tray kasama ng baso ng tubig at gamot. Pagbalik niya sa itaas, nakita niyang nakapikit na si Miguel. Huy, mahinang tawag niya. Miguel, gising muna. Kain ka na kaunti. Tapos inom ka ng gamot. Wag na, antok pa ako. Sagot nito halos pabulong. Hindi pwede. Kailangan mo kumain kahit sabaw lang. Napabuntong hininga si Miguel at dahan-dahan bumangon. Mapilit ka rin pala.
Hindi ako mapilit. Concern lang ako. Sabi ni Charmaine habang inilalapit ang tray. Sige, tikman mo. Sinigang na baboy yan. Kumuha ng kutsara si Miguel at sinubukan. Ilang sandali lang napatingin siya kay Charmaine. Hindi masama. Hindi masama? Yun lang? Kunwaring tampo ni Charmaine. Ang effort ko kaya dyan. Napakibit balikat si Miguel. Okay, fine. Masarap. Happy? Ngumiti siya. Very. Tahimik silang dalawa habang kumakain ito na sabaw. Paminsan-minsan ay tinitignan ni Charmaine si Miguel at kapag nahuhuli siyang nakatitig, agad siyang nagtatago sa likod ng tray o kunyaring may inaayos. Pagkatapos kumain, iniabot niya ang gamot. Oh, inom ka na. Para bumaba lagnat mo. Kinuha ni Miguel ang gamot at mabilis na ininom. Salamat. Mahinang sabi nito. Walang anuman. Ganyan talaga dapat. May nag-aalaga sa'yo minsan. Sagot ni Charmaine, sabay turo sa basurahan. Oh, ilagay mo yan dyan ha. Huwag mong ikakalat. Napangiti si Miguel ng bahagya. Ang dami mong utos. Hindi utos yan. Reminder. Umiling siya at sabay buntong hininga. Ang kulit mo. Eh di wag mo akong pansinin. Balik ni Charmaine pero halata ang ngiti sa labi. Sige na, matulog ka na ulit. Bawal ka mapuyat. Tumagilid si Miguel paharap sa kanya. Nakapikit na pero nagsalita pa. Charmaine? Salamat. Natigilan siya, bahagyang kinabahan. Sa ano? Sa pag-aasikaso. Hindi mo naman kailangang gawin to. Ngumiti si Charmaine kahit alam niyang hindi na ito nakatingin. Ayos lang. Gusto ko lang makatulong. Hindi na sumagot si Miguel. Ilang sandali pa narinig niya ang mahinang hinga nito. Tulog na. Tahimik siyang lumapit. Inayos pa ang kumot at bahagang inayos ang buhok nito na medyo basa sa pawis. Napatingin siya sandali, tsaka napangiti na mahina. Ang sungit mo. Pero kapag tulog ka, ang bait mong tignan. Mahina niya sabi bago marahang isinara ang ilaw at lumabas ang kwarto. Habang naglalakad pabalik sa sarili niya silid, hindi niya maiwasang hawakan ang dibdib niya. Bakit parang ang bilis ng tibok ng puso ko kapag si Miguel na? Samantala, sa loob ng kwarto, bahagyang gumalaw si Miguel sa pagkakahiga. Ang ingay mo, Charmaine. Mahina nitong sabi kahit tulog na. Alauna na ng madaling araw, ngunit kising pa rin si Charmaine. Nakapikit na siya kanina pa, pero hindi talaga dumarating ang antok. Paulit-ulit siyang pumipihit sa kama, pero sa tuwing ipipikit niya ang mata niya, ang mukha ni Miguel ang sumasagi sa isip niya. Pawis, maputla, at halos matumba kanina. Ay nako, bakit ba ako nag-aalala ng ganito? Bulong niya habang napabuntong hininga. Pero kahit anong pangaalo niya sa sarili, hindi mapakali ang dibdib niya. Pakiramdam niya kailangan niyang silipin si Miguel. Kaya bumangon na siya, nagsuot ng manipis sa cardigan at lumabas ang kwarto. Tahimik ang buong bahay, tanging mahinang ugong lang ng aircon at tiktak na orasan sa sala ang maririnig. Dumiretso siya sa kusina at kumuha ng planggana, tsaka nilagyan ito ng malamig na tubig. Kumuha rin siya ng maliit na towel, pagkatapos ay dahan-dahan siyang umakyat sa itaas, dala ang mga gamit. Pagpasok niya sa kwarto ni Miguel, bahagya siyang natigilan. Tahimik ang paligid at tanging ilaw lang mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag. Doon niya nakita si Miguel, nakahiga, mahimping pero halatang nangihina pa rin. Nilapag niya ang planggana sa maliit na mesa sa gilid ng kama. Lumapit siya at kinuha ang towel. Isinawsaw ito sa malamig na tubig. Piniga ng bahagya,
tsaka marahang ipinunas sa noo ni Miguel. Ay nako, sabi ko sa'yo wag kang puro trabaho eh. Mahinang sabi niya habang pinupunasan ito. Ayan tuloy, nilagnat ka. Hindi gumalaw si Miguel, pero parang bahagyang kumunot ang noo nito. Napangiti si Charmaine. Nadidinig mo ba ako kahit tulog ka? Baka mamaya nagagalit ka na kasi pinupunasan kita. Tumawa siya ng mahina. Kung alam mo lang, ang hirap mong alagaan. Parang bata, pero mas pihikan. Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy ang ginagawa. Mula sa noo pababa sa leeg hanggang sa braso nito, ramdam niya ang init ng balat ni Miguel. Pero kahit malamig ang towel, parang siya naman ang pinapawisan. Desk, bakit ba kasi ang gwapo mo kahit may lagnat? Bulong niya sabay ngiti. Hindi tuloy ako mapakali. Ilang sandali pa, pinatong niya ulit ang kamay sa noo ni Miguel. Medyo bumaba na lagnat mo. Sabi niya tila nakahinga ng maluwag. Buti na lang. Tinitigan niya si Miguel. Ang maayos itong ilong, ang mahabang pilik at ang mapupulang lapi. Sa tuwing tinitignan niya ito, parang may kumakabog sa dibdib niya ng mas lumakas. Charmaine, tigilan mo nga yan. Bulong niya sa sarili habang tumalikod. Pero pagkatapos ng ilang segundo, napatingin ulit siya. Ay, ewan. Napahikab siya at dahan-dahan na naupo sa sahig, katabi ng kama. Sa kakatingin niya kay Miguel, hindi niya namalayan na dahan-dahan na rin siyang dinadalaw ng antok. Ang huling bagay na naramdaman niya ay ang marahang tibok ng puso niya na tila sinasabayan ng mahinang paghinga ni Miguel. Kinabukasan, maagang nagising si Charmaine dahil sa liwanag ng araw na pumapasok sa kwarto. Napakunot ang noo niya at napatingin sa paligid. Wait, bakit ako nandito sa kama? Bulong niya sabay upo bigla. Nang tignan niya ang paligid, wala si Miguel. Pinalo niya na mahina ang noo niya. Hala! Paano ako napunta dito? Tulog ako nakaupo kagabi ah. Napatingin siya sa kumot na maayos na nakabalot sa kanya. Si Miguel kaya ang nag-ayos nito? Napailing siya. Hindi nga siguro, pero halata sa mukha niya ang kilig na pinipigilan. Mabilis siyang bumaba para hanapin si Miguel. Wala sa living room, wala ni sa garden. Habang naglalakad siya papuntang kusina, bigla siya nakalamhap ng mabangong amoy ng niluluto. Amoy itlog? At bawang? Bulong niya sabay lakad ng mabilis. Magbukas siya ng pinto ng kusina, muntik na siyang mapahinto. Si Miguel, nakatayo sa harap ng kalan, nagluluto at walang pang itaas na suot, pantalon lang at apron. Kita niya ang tone na katawan nito at kahit anong iwas niya ng tingin, parang magnet ang mga mata niya. Good morning. Malamig pero mababang boses si Miguel, hindi lumilingon. Good morning, pautal niya sagot, sabay lunok ng laway. Kamusta ka na? I mean, yung lagnat mo. Wala na. Sagot nito habang hinahalo ang niluluto. Salamat sa pag-aalaga kagabi. Napatigil si Charmaine. Ha? Naramdaman mo pala yun? Tumalikod si Miguel, nakatingin sa kanya. Sa tingin mo ba hindi ko mararamdaman yung basang towel na paulit-ulit mong pinupunas sa mukha ko? Namula agad ang pisngi ni Charmaine. Kasi naman, mataas ang lagnat mo kagabi. Hindi ka gumagalaw kaya ngumiti si Miguel, bahagyang nakataas ang kilay. So inalagaan mo ko habang tulog ako. Mabait ka pala. Hay nako, wag mo kong asarin ha. Tanggi ni Charmaine sabay abot ng noo nito. Buti nga bumaba ang lagnat mo eh. Napatingin si Miguel sa kamay niyang nakadampi sa noo niya. Mukhang okay na nga. Pero kung gusto mong siguraduhin, pwede mo namang hawakan ulit mamaya. Ha? Mabilis ang binawi ang kamay niya.
Ewan ko sa'yo. Ang aga-aga, bastos mo. Tahimik na tumawa si Miguel sabay balik sa niluluto. Umupo ka na dyan. Kain tayo. Wala nang nagawa si Charmaine kundi sumunod. Umupo siya sa mesa. Pinagmamasdan si Miguel habang nag-aayos ng plato. Hindi niya alam kung bakit, pero parang iba ngayon. Hindi na ito ganun kalamig o seryoso pa rin ang mukha, pero may kung anong lambing sa mga galaw. Pagkalapag ng mga pagkain, umupo si Miguel sa harap niya. Kain ka na. Teka, ikaw nagluto nito? Tanong ni Charmaine habang tinitignan ang sinangag at itlog. Bakit? Mukha bang hindi ko kaya? Balik ni Miguel na may bahagyang ngiti. Hindi naman, nakakapanibago lang. Akala ko kasi kahit kape hindi mo alam gawin. Marami akong alam, Charmaine. Hindi lang ako pala sabi. Napatawa siya. Oo na, Mr. Secret Chef. Habang kumakain, napansin ni Charmaine na patay ang tingin ni Miguel sa kanya. Sa una, binaliwala niya. Pero nang ilang ulit na, napatingin din siya pabalik. Bakit kayang katumingin? Tanong niya, medyo naiilang. Wala. Iniisip ko lang. Bihira akong alagaan. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganun. Seryosong sagot ni Miguel. Napatigil si Charmaine. Napatingin sa plato. Maliit na bagay lang yon. Wala yun. Umiling si Miguel. Hindi. Malaki yun para sa akin. Namula si Charmaine sabay tikhim. Aba, marunong ka pala magpasalamat? Ngumisi si Miguel. Depende kung kanino. Ano raw? Kunwari di niya narinig pero halatang kinikilig. Wala. Kain ka na lang. Tahimik silang kumain matapos yon, pero sa bawat subo ni Charmaine, ramdam niya ang kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung dahil sa mainit na kanin o dahil sa mainit na titig ni Miguel na paminsan-minsang sumasabay sa kanya. Pagkatapos kumain, ininom ni Miguel ang gamot na inilapag ni Charmaine sa mesa. Okay ka lang pa talaga? Tanong niya ulit. Tumango si Miguel. Oo. Salamat ulit, Nurse Charmaine. Ngumiti siya. Okay lang. Patient Miguel? At bago pa siya tuluyang mapangiti pa na sobra, tumayo si Miguel. Naglakad pabalik sa hagdan at nagsabing, Matutulog muna ako ulit. Ha? Akala ko ba okay ka na? Okay na nga. Pero gusto ko pang matulog. Para pagising ko, baka makita ulit kita. Hindi siya nakasagot. Napatulala lang siya habang paakyat si Miguel, sabay na pangiti ng hindi sinasadya. Ay, grabe! Kung ganito pala siya pag may lagnat, sana araw-araw na lang may lagnat si Miguel. Tanghaling tapat na nang dumating si Miguel at Charmaine sa mall. Kasama nila ang driver, pero pinili nilang dalawa na bumaba lang mag-isa para mamili ng mga kailangan para sa nalalapit na birthday ni Miguel. Sa unang tingin pa lang halata na sa kanila na mas naging malapit na ang dalawa kumpara dati. Hindi na kasing ilang tulad ng mga unang linggo nilang magkasama sa mansyon. Pero kahit ganon, may kakaibang tensyon pa rin sa pagitan nila. Yung tipong simpleng tinginan lang, may spark na agad. Ang dami pala natin kailangan bilhin, sabi ni Charmaine habang bitbit ang listahan. Naka-ponytail lang siya, simple ang ayos, pero maganda pa rin sa paningin ni Miguel. Tahimik na si Miguel habang tinitignan ang mga ilaw at dekorasyon sa isang shop. Gusto ni Lolo, simple lang daw. Sabi nito, malamig pero hindi na ganong kalayo ang tono kagaya ng dati. Oo nga, pero kahit simple, dapat may dating. Kasi birthday mo to eh, sagot ni Charmaine, sabay turo sa isang eleganteng puting ribong design. Ito oh, bagay to sa team. Parang ikaw. Parang ako? Tanong ni Miguel bahagyang nagtaas ang kilay. Yes, simple pero classy. Sabay tawa ni Charmaine, medyo nahiya pa sa sariling sinabi. Napangiti naman si Miguel ng bahagya. Yung tipong halos di mo mahahalata kung hindi mo siya kilala.
Kung sabi mo, ikaw bahala. Ilang oras din silang nag-ikot sa mall. Si Charmaine ang madaldal at masigla habang si Miguel naman ay tahimik lang pero sumusunod sa mga sinasabi nito. Paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Charmaine lalo na kapag napapangiti ito sa mga nakikita. Hindi niya alam kung bakit pero parang unti-unti siyang naaaliw sa presensya ng babae. Pagkatapos silang mamili ng mga dekorasyon, dumiretso sila sa isang catering booth para mag-food tasting. Sir, ma'am, ito po yung mga sample menu para sa event. Sabi ng staff, si Charmaine ang unang kumuha ng kutsara. Lasang sosyal, sabi niya sabay tawa. Pero masarap. Lasang sosyal? Ulit ni Miguel na nakataas ang kilay. Kasi diba, parang pangmayaman talaga. Hindi tulad ng sinigang ko sa bahay, pang pamilya lang. Mas gusto ko pa rin yung sinigang mo. Sagot ni Miguel na halos ikatulala ni Charmaine. Ha? Ano sabi mo? Tanong niya sabay tawa para itago ang kilig. Wala. Mabilis na sagot ni Miguel sabay inom ng tubig pero halatang namula ng kaunti ang tenga niya. Pagkatapos ng food tasting, napagdesisyonan nilang maghanap ng isusuot para sa birthday party. Pinili ni Charmaine ang mga kulay ng suit ni Miguel. May gray, navy blue at black. Si Miguel naman parang manikang sinusukatan dahil sa utos ni Charmaine. Okay, try mo tong gray. Sabi niya sabay abot ng coat. Promise, bagay to sa'yo. Tahimik lang si Miguel at pumasok sa fitting room. Ilang minuto pa ay lumabas ito at halos mapahinto si Charmaine. Ang fit ng coat lalo nagpa-emphasize sa broad shoulders ni Miguel. Ang puting polo sa loob, bahagyang nakabukas ang itaas sa botones. Wow! Sabi ni Charmaine, napabulalas. Parang ikaw yung model sa mga billboard ah. OA mo? Sagot ni Miguel pero halatang may ngiti sa labi. Hindi! Seryoso ako. Fit na fit sa'yo. Parang ginawa talaga yan para sa'yo. Napatingin si Miguel kay Charmaine, diretso sa mga mata nito. So, yan ang bibilhin natin? Tanong niya. Oo, yan na. Huwag mo nang palitan, baka mawala pa yung effect. Sagot niya sabay tawa. Pero sa loob-loob niya, kinakabog ang dibdib niya. Hindi niya alam kung dahil sa saya o dahil sa itsura ni Miguel sa suot niya. Pagkatapos ng fitting, napansin ni Miguel na tahimik na si Charmaine. Pagod ka na? Tanong nito habang naglalakad sila palabas ng butik. Hindi naman. Gutom lang siguro. Sagot niya habang hinihimas ang tiyan. Biglang, tumunog ang tiyan niya ng malakas. Pareho silang napahinto. Nagkatinginan at sabay na nagtawanan. May ebidensya. Sabi ni Miguel sabay turo sa tiyan niya. Sige na nga, tara na bago pa magreklamo tong tiyan ko. Niyaya siya ni Miguel sa isang restaurant sa loob ng mall. Simple lang pero cozy ang ambience. Pagkaupo nila, agad na umorder si Miguel ng mga pagkain na alam niyang gusto ni Charmaine. May sinigang, grilled liempo at halo-halo. Naalala mo pa to ha? Sabi ni Charmaine habang nakangiti. Madali ka maalala. Sagot ni Miguel, diretso lang pero tumama ng malakas sa puso ni Charmaine. Uy, grabe ka naman tiyan. Sagot niya, trying hard na hindi mamula. Sige nga, ano pa ang alam mo tungkol sa akin? Mahilig ka sa sinigang, takot ka sa ipis, at lagi ka naglalagay na smiley kapag nagte-text. Sabi ni Miguel na halos ikatulala ni Charmaine. Stalker ka ata ah. Biro niya pero halatang kinikilig. Hindi. Observant lang. Sagot ni Miguel habang ngumingiti ng bahagya. Nagpatuloy ang usapan nila habang kumakain. Napuno ng tawanan at simpleng kulitan ang buong hapunan. Sa bawat kwento ni Charmaine, tahimik lang si Miguel na nakatingin sa kanya. At sa bawat tingin nito, lalong kumakabog ang dibdib niya. Salamat ha, sabi ni Charmaine habang nililigpit ang plato niya.
Ang saya ng araw na to. Ang tagal ko nang hindi nakatawa ng ganito. Bakit? Malungkot ka ba dati? Tanong ni Miguel habang pinupunasan ang labi niya ng tissue. Hindi naman, pero parang ngayon lang ulit ako naging komportable. Lalo na, kasama ka. Napatingin si Miguel sa kanya. Tahimik lang pero yung mga mata nito parang may gustong sabihin. Baka sanay ka lang na may kasama ka lagi. Sabi nito sa malamig pero malambot na tono. Siguro, sagot ni Charmaine sabay ngiti. Pero ikaw kasi yung kasama eh. Hindi na nagsalita si Miguel, umiling lang siya at bahagyang ngumiti. Habang papunta sila sa sasakyan, sabay silang natahimik pero parehong may ngiti sa labi. Habang binabaybay nila ang daan pa uwi, nakasandal si Charmaine sa bintana. Nakatingin sa labas pero ang iniisip niya ay ang bawat ngiti at titig ni Miguel. At sa kabilang upuan, tahimik lang si Miguel pero paminsan-minsan ay palihim na sumusulyap kay Charmaine na para bang ayaw niyang umamin. Pero gusto na niyang masanay na lagi nandyan siya. At doon niya na-realize, habang patuloy na lumalalim ang gabi, ang dating malamig na si Miguel, unti-unti nang nagiging dahilan kung bakit siya hindi mapakali sa tuwing titingin sa kanya. Maaga pa lang ay abala na ang buong mansyon. Ang mga kasambahay, pati ang mga event staff na kinuha ni Miguel ay halos paikot-ikot sa pool area para ayusin ang mga dekorasyon. May mga nakasabit na fairy lights, mga bulaklak sa gilid ng pool at isang malaking Happy Birthday Miguel banner na agad makikita pagpasok mo sa garden. Pero habang ang lahat ay busy sa labas, si Charmaine naman ay halos mabaliw sa loob ng kwarto niya. Hindi dahil sa trabaho, kundi sa pagpili ng isusuot. 3 swimsuit na ang sinukat niya pero hindi pa rin siya makadecide. Bakit ba ang hirap pumili? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Ay, ito na nga lang siguro. Bagay naman, di ba? Ang tinutukoy niya ay ang pulang 2-piece na binili nila noong nag-shopping sila ni Miguel. Medyo daring pero classy pa rin. Pinatungan niya ito ng white see-through cover-up at sa huli, napangiti siya sa sarili. Hindi naman siguro masyadong revealing to. Pilit niyang kinumbinsihin ang sarili kahit alam niyang kabado siya. Naalala niya ang bili ni Miguel kanina. Wala munang gagawin ngayon ha. Relax lang kayong lahat. Ako nang bahala sa labas. Kaya kahit gusto niyang tumulong, sumunod na lang siya. Pero hindi mapakali ang isip niya, lalo na at birthday ito ni Miguel. Pagkatapos mag-ayos, naisipan niyang puntahan si Miguel sa kwarto nito. Baka sakaling kailangan pa ng tulong o kahit simpleng pagbati lang. Dahan-dahan niyang kinatok ang pinto. Pasok. Sagot ni Miguel mula sa loob. Pagbukas ng pinto, halos mapatigil si Charmaine. Si Miguel ay katatapos ng ayusan ng hairstylist. Maayos ang buhok, naka-half button polo na puti at medyo nakabukas pa ang mga botones. Kita ang matipunong dibdib at tiyan nito. Napatiimbagang si Charmaine at agad umiwas ng tingin. Hi, sabi niya sabay pilit ng ngiti. Happy birthday. Salamat. Sagot ni Miguel, medyo seryoso pero may bahagyang ngiti. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa at napansin ni Charmaine yung tingin niya. Parang sandaling tumigil ang mundo. Ang aga mo naman bumate. Sabi ni Miguel, tinatago ang ngiti. Baka kasi mamaya busy ka na. Gusto ko lang ibigay to. Nilapit ni Charmaine ang maliit na kahon at iniabot sa kanya. Pagbukas ni Miguel, tumambad ang isang handmade bracelet na gawa sa letter at may maliit na silver plate na may nakaukit na M. Ginawa mo to? Tanong ni Miguel habang tinitignan ang bracelet. Oo. Matagal ko nang ginawa yan nung wala ka pa dito. Walang sabi-sabi, agad niyang sinuot ni Miguel ang bracelet sa pulso niya. Tinitigan niya yung bracelet, tapos si Charmaine. Ang ganda. Salamat. Mahina nitong sabi,
pero may lalim. Nahiya si Charmaine kaya't mabilis siyang pumihit papunta sa pinto. Sige, bababa na ako. Baka hindi pa man siya nakakalapit sa pinto ay naramdaman niyang may humawak sa bewang niya mula sa likod. Napasinghap siya. Si Miguel, mahigpit pero marahang yakap. Salamat sa lahat, Charmaine. Bulong nito sa malapit sa tenga niya. Hindi ko man nasasabi, pero malaking bagay yun nandito ka. Ramdam ni Charmaine ang mabilis sa tibok ng puso niya. Halos hindi siya makahinga sa sobrang kabog ng dibdib. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Miguel, bahagyang ngumiti kahit nakatalikod. Hindi mo kailangang magpasalamat. Masaya ako sa ginagawa ko. Unti-unti niyang inalis ang kamay ni Miguel at marahang lumayo. Sige na, bababa na ako. Lumabas siya ng kwarto habang pinipigilan ang ngiti at ang kilig na ayaw niyang ipahalata. Pagsapit ng hapon, nagsimula na dumating ang mga bisita. Halos lahat ay naka-swimwear. May halong kasiyahan at tawanan. Ang pool area ay parang eksena sa summer movie. May ilaw, musika at amoy ng inihaw sa hangin. Si Miguel sa kabilang banda ay abala sa pagbati sa mga kamag-anak at kaibigan. Halatang enjoy siya. Pero paminsan-minsan ay napapatingin sa pintuan ng mansyon parang mahinihintay. At dumating nga. Lumabas si Charmaine mula sa loob, suot ang pulang swimsuit na may white see-through cover-up. Simple lang pero sa bawat hakbang niya halos sabay-sabay napapalingon ang mga tao. Ang ilan sa mga lalaki ay napangangapa at ang mga babae ay napatingin din sa kanya, hindi dahil sa inggit kundi sa ganda ng dating niya. Si Miguel naman napahinto sa gitna ng usapan kasama ang mga pinsan. Napatingin siya kay Charmaine at bahagyang sumikip ang panga niya. Hindi niya alam kung bakit, kung dahil gusto niyang itago si Charmaine sa mga mata ng ibang lalaki o dahil hindi niya kayang amining apektado siya. Napansin ni Charmaine ang tingin niya at bahagyang ngumiti, pero agad ding umiwas ang tingin. Bakit parang galit siya? Bulong niya sa isip. Lumapit siya kay Don Ramon para bumati. Magandang gabi po, Don Ramon. Happy birthday po kay Miguel. Sabi niya na may paggalang. Salamat, Iha. Ang ganda mo naman ngayon. Parang artista. Tawang sabi ni Don Ramon. Tignan mo nga itong apo ko. Hindi na makapagsalita, oh. Lolo. Mahina pero may diin na sabi ni Miguel. Halatang naiilang. Tumawa lang si Don Ramon at lumayo. Naiwan si Charmaine at Miguel na magkatabi sa tabi ng pool. Ilang segundo ng katahimikan bago nagsalita si Charmaine. May problema ba? Tanong niya, hindi makatingin ng direkta. Wala. Malamig na sagot ni Miguel, pero hindi na ganun kasungit. Sigurado ka? Parang kanina pa ang tigas ang panga mo. Napangiti si Miguel, bahagya lang. Hindi sanay ang mata ko sa ganyan. Sabi niya habang tinuturo ang suot ni Charmaine. Anong ganyan? Kunwaring inosente ni Charmaine. Yung red? Sagot ni Miguel sabay iwas ang tingin. Madaling mapansin. Ano ngayon kung mapansin? Biro niya pero halatang natutuwa. Birthday mo ngayon. Dapat good mood ka. Napailing na lang si Miguel pero hindi na nagkomento. Tumitig lang siya kay Charmaine tsaka marahang ngumiti. Maganda ka. Bulong nito. Hindi nakasagot si Charmaine. Para siyang tinamaan ng kidlat sa sobrang kilig. Ha? Ano sabi mo? Tanong niya. Pilit na itinatago ang pamumula. Wala. Sagot ni Miguel sabay lagok ng juice niya. Pero halatang hindi na kasing cold ng dati ang tono. Nagpatuloy ang gabi sa kasiyahan, tawanan at musika, pero para kay Charmaine tila huminto ang mundo ng ilang beses. Lalo na sa tuwing magtatama ang mga mata nila ni Miguel. At sa gitna ng pool lights at tawanan, pareho silang may ngiti sa labi. Hindi nila kailangan magsalita dahil pareho nilang alam may nagbago na sa pagitan nila.
Hindi lang basta amo at kasambahay, kundi dalawang pusong unti-unting magkakalapit ng ritmo sa gitna ng isang gabing puno ng kulay, musika at pulang swimsuit. Mainit ang hangin pero malamig ang ambience sa pool area ng mansyon. Ilaw mula sa mga string lights, musika na nakatutok sa upbeat tunes at tawanan ng mga bisita ang bumabalot sa buong paligid. Lahat ay nakasuot ng summer wear, may hawak na inumin at tila walang problema sa mundo. Si Charmaine ay nasa gilid lang, nakaupo sa lounge chair habang pinagmamasdan ang mga bisita. Suot niya ang red two-piece swimsuit na may puting see-through cover-up. Hindi siya komportableng ganito ang suot niya sa harap na maraming tao, pero sabi ni Miguel, You look perfect in red. at totoo nga, halos lahat ng dumadaan ay napapalingon sa kanya. Ngunit hindi yun ang nagpapabilis ang tibok ng puso niya ngayon, kundi ang mga tingin ni Miguel. Kanina pa niya napapansin na palihim itong tumitingin sa kanya habang nakikipag-usap sa mga bisita. Naka-white polo si Miguel, medyo bukas ang 3 botones, kaya't tanaw ang toned chest nito. Para hindi siya makahinga tuwing magtatama ang mga mata nila at mabilis siyang nag-iwas ang tingin, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero ang saya ng gabi ay biglang naputol. Tahimik na tumigil ang tugtugan at halos lahat ay napatingin sa may entrance ng venue. May paparating. Isang babae, naka-black silk dress, may slit sa gilid, suot ang matataas na stilettos, nakataas ang buhok, may matamis na ngiti at may dalang malaking gift box. Dumiretso ito kay Miguel at bago pa makapagsalita si Miguel ay niyakap na siya na mahigpit. Happy birthday, Miggy! Malambing na bati ng babae, sabay halik sa pisngi ni Miguel. Halos sabay-sabay na napanganga ang mga tao. Ang iba ay nagtinginan, ang ilan ay napapabulong. Si Miguel naman bahagyang nagulat, pero ngumiti rin. Parang may halong hiya at gulat sa nangyari. Si Charmaine, nanatiling nakaupo. Pilit niyang pinananatili ang ngiti, pero ramdam niya ang malamig na pakiramdam sa dibdib niya. Uy, kilala mo yan? Bulong ng isa sa mga bisita sa tabi niya. Of course, yan yung childhood crush ni Miguel. Sagot ng isa pa. Sabi nga nila, yun ang dahilan kung bakit wala pa siyang girlfriend dati. Parang may humampas sa puso ni Charmaine. Childhood crush? Siya yung dahilan kung bakit hindi pa nagkakajowa si Miguel? Bigla siya napayuko. Hindi naman dapat siya masaktan. Hindi ba? Hindi naman sila. Pero bakit parang ang bigat? Habang tumatawa si Miguel at ang babae sa may gilid ng pool, malahan siyang tumayo. Ayaw niyang makakita pa. Ayaw niyang makaramdam pa. Tahimik siyang tumalikod. Pilit na pinapanatili ang dignidad kahit ramdam niyang nanginginig ang kamay niya. Tumawid siya sa garden path papunta sa likod ng bahay kung saan tahimik at walang masyadong tao. Ang ilaw ng mga fairy lights ay naglalaro sa buhok niya habang pinipigilan niyang maluha. Charmaine! Napatigil siya. Lumingon siya at naroon si Miguel. Nakasunod, may hawak pang baso ng alak na agad niyang inilapag sa mesa. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Bakit ka umalis? Tanong nito, medyo hinihingal. Umiling si Charmaine. Wala naman. Nakaramdam lang ako ng pagod. Ang dami kasing tao. Charmaine. Lumapit si Miguel, pero bahagyang umatras si Charmaine. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Wala naman akong karapatang masaktan. Napayuko siya. Pilit na pinapahina ang boses niya. Hindi ako dapat ganito. Kasambahay lang ako dito, Miguel. Isa lang ako sa mga taong tumutulong sa iyo araw-araw. Kaya hindi ko alam kung bakit. Charmaine, tumingin ka sa akin. Mahinang sabi ni Miguel. Dahan-dahan siyang tumingin at doon niya nakita ang seryosong mga mata nito, mga matang puno ng emosyon at sinseridad. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Diretsong sabi ni Miguel.
Matagal na ako naka-move on sa part ng buhay ko na yun. At ngayon, iba na ang gusto ko. Nanlaki ang mata ni Charmaine. Ha? Ano? Ikaw na. Parang huminto ang paligid. Ang mga ilaw, ang musika, lahat. Tanging si Miguel lang ang nakikita ni Charmaine. Anong sinasabi mo? Bulong niya, nanginginig ang boses. Ngumiti si Miguel, marahang lumapit at bago pa siya makapag-isip, hinawakan nito ang kanyang pisngi. Matagal ko na tong nararamdaman, Charmaine. Hindi ko lang masabi kasi ayokong isipin mong pinaglalaruan kita. Pero tuwing nandyan ka, tuwing inaalagaan mo ko, parang hindi ko kayang hindi mapatingin sa'yo. Hindi na nakasagot si Charmaine. Halos mapaluha siya sa gulat at tuwa. Pero bago pa siya makapag-isip ng kahit ano pa, marahan siyang hinalikan ni Miguel. Hindi yun isang halik na madalian, dahan-dahan, puno ng pag-aalangan sa una, hanggang sa naging mas totoo, mas matatag, para bang sinaliuhan nito ang lahat ng hindi nila nasabi. Na maghiwalay sila, parehong humihinga ng malalim. Nakatingin lang sila sa isa't isa, tila parehong natulala sa nangyari. Charmaine. Bulong ni Miguel. Happy birthday to me, I guess. Napatawa si Charmaine, halong hiya at saya. Pero bago pa sila makabawi, bigla may pumalakpak mula sa likuran nila. Sabay silang napalingon at doon nila nakita ang lahat ng bisita nakatayo sa may garden arch, nanonood. Si Don Ramon, ang ama ni Miguel, ay nakangiti nang malapad habang nakataas ang baso ng wine. Aba, mukhang may mas masayang regalo si Miguel ngayong gabi. Sigaw ni Don Ramon, sabay tawa ng malakas. Tumawa rin ang mga tao, nagpalakpakan at nagsigawan ng kiss, kiss, kiss. Namula si Charmaine at tinakpan ang mukha niya, pero tawa lang ng tawa si Miguel. Lumapit siya kay Charmaine at hinawakan ulit ang kamay nito. Hayaan mo na sila. Sabi niya, Basta ako, alam ko na kung sino ang gusto kong kasama sa lahat ng birthday ko. ang corny mo? Bulong ni Charmaine pero nakangiti. Ngumisi si Miguel. Admit it, kinikilig ka. Hindi Sabay irap ni Charmaine pero halata sa ngiti niya na hindi totoo ang sinasabi niya. Tara na. Sabi ni Miguel habang marahang hinila ang kamay niya. Balik tayo sa loob, bago pa magtampo si Papa. Baka isipin niyang ninakaw ko ang spotlight ng birthday ko. Sabay silang bumalik sa venue, magkahawak kamay, habang binabati sila ng mga bisita at may ilan pang nagbubulong-bulungan. Pero sa oras na yon, wala na silang pakialam. Para kay Charmaine, ang gabing yun ay mas kumikislap. At para kay Miguel, iyon na siguro ang pinakamasayang birthday niya. Dahil sa wakas, nakahanap na siya ng dahilan para ngumiti, hindi lang dahil sa celebration, kundi dahil sa taong nasa tabi niya. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.